Hey guys, nandito na po tayo, naglilinya tayo para paakyat na po tayo sa airlines. Habang po naghihintay tayo, ay tingin-tingin muna tayo sa paligid. Ayan. At naghihintay sa mga taong makaakyat na kasi ang dami po talagang pasahero. Kaya ayan, tingin-tingin muna tayo sa paligid. Kung ano na namang nakikita natin. Kaya yun, napakainit po no talaga. Tingnan niyo po ang araw. Grabing init. Kaya ayan na. Paakyat na po tayo. Dahan-dahan lang sa pag-akyat. Kasi marami pong pasahero. May nauna pa sa atin. Ayan, hihinto pa ako. Akyat ako. At dyan, muntik ako po madapa kasi na apakan ko po yung aking damit. Kaya ayan, ayan, natatawa ako sa sarili ko kasi muntik na talaga ako mahuhulog. Mahulog talaga tayo dyan kasi hagdanan. Kaya ayan, nakarating ako sa taas, hinahanap ko yung gate ko, tingin-tingin muna tayo kasi malayo-layo pa naman din. At saka marami pang pasahero na hindi pa rin nakaupo. Kaya ayan, tingin-tingin muna hanggat makikita ang ating seat. Kaya yun, sa dami naman kasing passenger. Kaya ayan na nga, nakaupo na ako. Ayan, relax muna kaunti. Kaya medyo pagod man si Kinday ninyo, no? Si Chichikiday ninyo. Kaya ayan, nakatingin-tingin din ako sa paligid, nag-video-video. Kasi wala naman tayong nagagawa. At naghihintay ng ating flight. Kasi hindi pa po tapos lahat ng mga pasahero. Mga pasahero nga nakaupo. Kaya ayan, video-video muna tayo. At saka nahiya ako dyan magsalita kasi may mga katabi ako, 2 lalaki at panay din ang ubo. Kaya nahiya ako magsalita, kaya ang ginawa ko na lang, nag-voice record na lang ako. Kasi baka sabihin ano naman nung babae na to, panay daldal. Ganon, di ba? Nahiya naman talaga tayo. Nahiyaan din kasi ako. Tayo kasi mga vlogger, may mga tao talagang mahiyain, kaso lang, walain na nating pagkahiya. Di ba? Masasanay din tayo. Kaya pag ganyan nga, may tao na katabi ko na na hindi ko kilala. Nagsalita din naman ako kaso lang dahan-dahan lang. Ganun. Ayan. So, pero inaantok na talaga ako dyan, no? Gusto ko nang matulog. Pero ayan, hindi pa nga nakaalis. Hinihintay pa yung ibang pasahero makaupo lahat. Kasi marami nga namang mga pasahero. Papunta ng Dumaguete. Yan, papunta-punta kayo ng Dumaguete yan. Kaya, ayan, pagod na napagod si Chikiday ninyo, no? Kasi 2 gabi na walang tulog mula Australia. Hindi ganang nakatulog. Tapos buong gabi tayo nagbiyahe. Tapos, ayun nga, pagod na pagod, walang tulog. Tapos buong araw din naghihintay sa Terminal 3, Ninoy Aquino Airport. Buong araw tayo naghihintay doon sa third destination natin pa Dumaguete. Kaya ayan, pagod na pagod si Chikiday ninyo. Ayan. So ayan na nga, ay may stewardess na aalis na. Ayan. Kaya ako si tingin-tingin na lang din ako kasi inaantok talaga ako niya, nahiya lang ako ba. Kasi mga katabi ko puro mga lalaki. Nahiwalay kasi ako sa mga anak ko kasi by June naman kasi ang papasok yan sa airlines. So, Zone 3 sila, ako Zone 4. So, huli ako. Kaya ayan, tingin-tingin muna tayo. Tapos, ayan, tingin naman ako sa cellphone ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Matulog na ba ako o ano. Basta, ganun lang ang ginagawa ko Hindi pa nga talaga tapos. Ayun na nga, nandun na yung stewardess mo. Pinakita ko na nga. Tapos, inihintay na lang na matatapos sila. Tapos, aalis na. Ayun o. Yan. Kaya panoorin naman na natin kung anong ginagawa nila kung matatapos na sila.
Ayan na nga, nag-aano na sila. Malapit na rin naman sila matatapos. At tayo naman, video-video lang. Para video-video at tingin-tingin kung anong ginagawa ng mga stewardess na yan. So, ayan, nag-ano siya ng mask niya, tapos na, tapos ipinaan sa mga bintana, ayun. Alam naman natin na ganyan talaga no, bago lilipad. Para handa ang mga passenger. Kaya ayan, nag-ano na siya ng mask, kung paano gamitin. Ayan, ganyan daw gamitin. Kaliwa, kanan, likod, ganon. Tapos, kuha pa ng papilyan. Kuha pa ng papilyan, ipakita kung paano gagamitin. Ayan. Diba? Ganon lang naman eh. Tapos niyan, wala na, tapos na. So, ready na tayo aalis. Tapos na sila eh. Yan, tingin na naman tayo sa bintana kasi gusto na nga umaalis. Yan. Sabi ko ang tagal naman itong babae na ito para makaalis na tayo. Yan, tingin na naman ako sa bintana. Lagi na ako nagtitingin sa bintana. Yan, video-video. Yan, maganda rin naman ang pag-tingin-tingin natin sa bintana para malibang-libang tayo. Yan. Minsan na pa yung aking camera eh. Yan. Paalis na nga kami. Natutuwa ako dyan kasi may tubig. May nakita ako. Sabi ko, bakit may tubig dito? Marami kayang isda kasi maraming ibon nagliliparan. Ang dami talaga. Ang ibon pa na may kulay puti. So, nalilibang ako dyan nakatingin. Tinignan ko mabuti kung malawak ba yung tubig na yan o mahaba hanggang saan yung tubig na yan. Sabi ko, ngayon first time ko lang nakikita. Last year, pumunta naman kami dito pero hindi ko yan nakikita na may tubig pala. Ganun na. Dito naman din ako sa Terminal 3 last year. Kaya ayun, may aeroplano na lumipad. Umalis na. So, ayan, habang nagtitingin-tingin kasi medyo traffic din dyan. Kaya tingin-tingin muna ako, nalibang talaga ako sa kakatingin dyan sa tubig at saka mga ibon. Na napakadami talaga. Saka mayroon pa nga dyan isang mama, siguro namingwit nga yun, isang mama. Sa isip ko, ang dami siguro isda dyan, no? Siguro tilapia, bangus o ano. Kasi ang dami talagang langgam. Langgam kasi sa Bisaya, yung ibon. So, ang dami talaga. Kaya ayan, sabi ko, ang dami naman, nalilibang talaga ako. Siguro nga maraming isda kasi ang alam ko pag sa dagat maraming isda, yung grupo-grupo yung isda. Nandun yung mga puting ibon kasi kumakain sila ng isda. Kaya ayan, sabi ko, ang dami siguro isda dyan kasi ang dami ibon. Ewan ko lang kung makikita ninyo ng mga ibon dyan na nagliliparan. Ayun ang dami nga niya. Mga puting ibon. Ang dami talaga nila. Na grupo. Ang dami. Ang ganda nila tingnan. Kaya malilibang ka talaga. Ayan na nga, hindi pa rin ako umalis sa kakatingin hanggat aalis na ang eroplano. Kasi palipad na nga, ayun, paalis na nga tayo ng airport. Tumitingin pa rin ako dyan sa may tubig kasi nalilibang talaga ako. Ang ganda talaga tingnan. Hindi naman pala kahabaan yung tubig na yan, maliit lang siya. Tapos, may siya, tulay sa unahan, parang nakaharang na. Kaya ayan, kaya sabi ko, parang ang sarap-sarap dyan mamingwit. Ang ganda no? Airport, tapos may tubig. Unique din. Unique din ang airport ng Terminal 3. May tubig sa gitna. At malilibang din ang mga passengers na katingin habang ay naghihintay kung kailan makalipad yung aeroplano, yung airplane na yan. Kaya ayan, nagtingin na din yung mga tao dyan. Kasi ang ganda nga naman. Kaya tayo naman dyan, ayan. Minsan patingin-tingin. Pasilip-silip sa cellphone.
kung ano na, gumana pa ba. Kasi sa dami naman ng video kasi, ang haba-haba na. Kaya ayan, pasilip-silip. Ayan. Ang ganda ng view ng ano pala tingnan sa loob ng airlines. Tapos titingin ka dyan. Ganda. Titingin ka dyan sa mga view na yan. Ang ganda ang view na yan ah. Maganda naman talaga ang view ng Pilipinas. Lalo na pag nandun na sa taas ng airlines. Ang ganda tingnan. Nakita mo mga lahat na bahay, mga building. Kaya ayan, paalis na tayo. Tuwang-tuwa na ako kasi sabi ko ay salamat, aalis na tayo at makarating na rin sa Dumaguete at makapagpahinga din. Ayan, tuwang-tuwa ako. Ay, nako. Ang lakas ng takbo ng eroplano na yan. Ano na ba, pataas na. Kaya ayan na, nandito na tayo sa taas, nakaalis na. Ayan, nakita ko na yung mga bahay-bahay dyan, oh. Tuwang-tuwa na ako sa view. Diba? Ang ganda-ganda ng view, no? Kitang-kita mo talaga pag nandun ka na sa taas. Biruin mo naman, ganun pala kadami ang bahay dyan sa Manila. Sa Luzon. Ganun kadami ang bahay ang nanirahan sa Luzon. Biruin mo naman yan. Halos wala ka nang makikita mga punong kahoy, mga green dyan. Kung hindi, puro na lang mga bubong. At sikit-sikit ng mga bahay. Kaya ayan naman tayo dyan kasi inaantok naman nga ako. Pasilip-silip na lang ako sa cellphone. Kaya ayan, nasa dagat na tayo. Ayan. Ayan na po. Dumaguete na po tayo. Nakarating na po tayo ng Dumaguete. At ayan, lumapag na po ang ating eroplano sa Dumaguete Airport. Ayan. So, lalabas na naman tayo niyan. Yan. Hindi naman po kasi masyadong matagal ang biyahe kasi 1 hour lang naman yan mahigit. Ang biyahe ng Manila to Dumaguete kasi ang lapit lang naman kasi. Kaya mabilis tayo. Kaya ayan na nga, naghandaan na ang mga tao. Naghanda na rin ako at tinanggal ko na rin yung aking belt. Seat belt. Tinanggal ko na din. Kasi ayan na. Atat na gusto nang bumaba sa airlines ba. Kasi antok na. Medyo masakit-sakit na kasi ang ulo ko dyan. Kaya gusto ko na talagang bumaba. Kaya ayan. Hindi pa kasi dyan, hindi pa nakahinto ang airlines. Pero tinanggal ko na po yung aking seatbelt. Ayan. Hinihinto yung kung i-stop na siya. Hindi pa kasi siya naka-stop eh. Ayan. Ayan, umiikot pa yan kaunti. Maganda rin ang view ng ng Dumaguete. Kaya ayan. Sabi ko, dumadating na tayo at yan na. Stop na yung airlines. So, naghihintay na lang tayo na sabihin ng captain na okay na, pwede nang lumabas. Kaya, ayan. Habang hindi pa nagsasalita yung captain, wala pang sinabi. So, upo-upo muna tayo. Hintayin natin. Yan po, oras na po ito ay alas 5 na po. 5:30 na ng hapon. Kaya medyo gabi-gabi na din. Mag-alas 6 na yan. Kasi medyo na late kami doon sa Manila umalis. Kasi dapat alas 3 ang alis namin. Pero na late po. Ganun naman talaga nung Cebu Pacific. Malilate talaga yan sila. Hindi yan sila anong tawag nun? Hindi sila updated. Hindi sila yung
ano ba? Anong tawag yun? Yung hindi ba active, hindi katulad ng ibang airlines na pagsabi na oras na yan na aalis, alis talaga yan. Pero sila hindi. Malilit pa yan ng isang oras kalahati, minsan 2 oras, 3 oras. Yan. Ganun ang sakit ng Cebu Pacific eh. Yan, kami dapat alas 3 ang flight namin. Maaga sakan na kami makarating dyan. Siguro alas 4:30 karating kami pero late. Kaya ayan, nakarating kami ng mga 5:30 mag-aalas 6 na. Kaya yan, medyo maliwanag-liwanag pa naman. May araw pang kaunti. Kaya ayan na, nagtayuan na yung mga passenger at naghihintay na lalabas na. Alam mo naman tayo, mga Pilipino, alert. Ay, nako, ayan na nga ako. Naghihintay na ako ng aking kasi may luggage din ako. Ayan, lalabas na rin ako yan. Kasi, nasa gitna lang ako eh. Madali lang ako makalabas. Kaya ayan na, bumaba na ako dyan. At dahan-dahan naman akong bumaba kaya mataas man bagay ang hagdanan. Tapos ang lakas pa ng hangin. Tingnan yung buhok ko, palipad-lipad. Kung may kuto pa ako dyan, wala na. Lumilipad na pati kuto. Ayan. Ayan na nga, nakababa na tayo. At inihintay ako ng mga anak ko kasi nauna sila. Kaya ayan na guys. Naglalakad na tayo at pupunta na tayo sa loob. At yan, kasi kukunin na natin yung ating bagahe. Yan. Tingin-tingin muna ako kasi sabi ko ay titingin mo nga muna ako dito sa view at tuwang-tuwa ako at nakalapag na at nakarating ng dumagiting na safety ba? Ayan. Kaya ayan, si Chikiday ninyo. Tuwang-tuwa nga. Masaya na ako kasi nakarating na at makapahinga. Kasi masakit na talaga ulo ko dyan. Parang hindi halata, no? Hindi halata kasi nakamas, nakasalamin pa. Ay, wala na talaga tayo niyan. Alam mo namang mga mata natin ay malabo na, kaya kailangan na talagang salamin. Ayan. Maganda talaga, no? Yan na nga. Maganda talaga mag-travel. Kaso lang, pagod. At saka kailangan mag-travel tayo. May money tayo. Kaya ba? Yung kaya ba sa bulsa natin, di ba? Ayan na nga, nandito na nga tayo sa loob. At papunta na tayo doon sa kuhaanan ng luggage. Tinitingnan ko yung mga anak ko kung nasaan na kasi nauna nga sila pumasok sa akin. Di na nila ako hinintay doon na makababa. Nauna na sila. So ayan, ako na ang naghanap sa kanila. At yan, nakikita ko naman na sila na nag-aabang na sa bagahe namin. Ayan. Marami ding passenger. Nakita naman ninyo. Ang dami ring passenger doon sa nakasakay ng Cebu Pacific. Madami din kami. Kaya, iyan na nga. Tinignan ko pa yung ang luggage ng anak ko, ang carry bag kasi parang may natanggal. Natanggal ng lalagyan na ng tubig niya kasi yung ang carry bag niya ay mayroong kaunting lalagyan ng yung lalagyan ng tubig ay natanggal. Kaya inayos ko muna saglit. Kaya ayan na, hinihintay na namin yung luggage namin. Habang naghihintay ay ako ay nagdadaldal pa. Yan. Nagdadaldal pala ako kasi sabi ko ang tagal-tagal naman ng luggage natin na gusto ko na talaga lumabas. Kaya ayan. Ayan na nga, nakalabas na kami. Kinuha ko na nga nakuha na namin yung bagahe namin at ayan. Hinahanap namin yung sundo namin, yung anak kong bunso. Kaya yan, dahan-dahan muna kami at tingin-tingin ko kung nasaan na. Saka nakakart naman kami kasi ang bigat ng isang bagahe namin, isa nga lang. Kaya ayan na yung anak ko, nakita na namin at siya lang nagsundo sa amin kasi nandito lang naman siya sa Dumaguete at estudyante po kasi siya. Nandito siya sa nag-apartment kaya nandito kami ngayon.
Kaya siya lang ang nagsundo sa amin. Kaya ayan, naghintay kami ng tricycle para masakyan namin papunta ng apartment. Kaya ayan, maganda nga ang view. Oh. Maganda ng view ng Dumaguete. Ayan, makita pa, ano pa ang view. Kitang-kita kasi maliwanag pa. 5:30 pa lang kasi yan eh. Kaya kitang-kita pa namin. Kitang-kita pa yung mga view ng Dumaguete Airport. Kasi last year, dumating kami dyan, gabi na po, alas 9 ng gabi, kaya hindi ko kita yung view. Pero ngayon, nakikita ko na. Kaya ayan na nga, may tricycle na kami nakuha at kinarga na yung aming luggage. Yan, aakyat na si Chikaday ninyo. Ayan. Diba? Masayang masaya at nagpapasalamat ako ni Lord na dumating kami ng Dumaguete na okay lahat ang flight namin mula Australia, Singapore, Manila hanggat nakarating dito sa Dumaguete. Kaya ayan. May pinakita yung anak kong bunso eh. Nasa hita niya na para siyang kulunggo. Yan. Sabi ko, mawawala din yan. Sabi niya, inaano daw ng tita niya, yung tinanggal ba, yung may parang sinusunog ng machine. Yung may pangtanggal, pero hindi din daw nagtanggal. Nandyan pa rin, pero nawala na daw yung itim, naging puti na. Pero yung kalunggo, hindi na mawala. Hindi ko alam kung kalunggo o skin tag, ganun. Ayan, yun. Sabi ko, okay lang yan, basta hindi lumalaki. Kasi pag lumalaki, iba naman yun. Diba, cancer sa skin. Okay lang yun. So, ayan na nga guys, nakaalis na nga ang tricycle natin. Nakaalis na kami ng airport. Papunta na kami ng apartment. Kaya, ayan, tingin-tingin muna ng view. Ayan na nga ang view. Pinakita ko na sa inyo. Sabi ko ay ito ang view ng Dumaguete. Dumaguete City po. Yan. Yan. May tawag dyan eh. Na lugar na airport. City na yan. Anong tawag na yan? Ayan na nga po pala si Bulan. Si Bulan Dumaguete Airport. Ayan. Dahan-dahan na po ang takbo namin. Ayan, pinakita ko nga, sabi ko ito ang view ng Dumaguete City. Yung hindi pa nakapunta ng Dumaguete, ayan ang view po ng Dumaguete City. Ayan na nga, nagkukwento-kwento ako sa mga anak ko, nagtatanong ako sa anak kong bunso kung okay ba ang pag-aaral niya o kailan ang holiday. Kasi nga, dinaanan nga namin siya kasi dalhin namin siya sa Dipolog. Isabay na namin siya. Kaya ayan, nagkwentuhan muna kami saglit. At ayan, sabi ko sa kanya, sabay na kami sa pag-uwi ng Dipolog. O kailan ang kanyang walang klase. At yun na nga, nagkwentuhan kami saglit. At ayun, tinatanong-tanong ko siya kung tapos na ba yung assignment niya, wala na ba siya exam. Kaya ayun, sabi niya mayroon pa siya exam sa Lunes, kaya ayan. Kwentuhan muna kami saglit ng anak kong bunso. Po, sabi ko nga, sabay na kami pa uwi ng Dipolog. Kaya tinatanong ko siya kung wala na siya exam or wala na siyang klase. Iyon nga, sabi niya sa akin, Lunes may exam siya, Martes hindi niya sigurado kung may klase pa siya ng Martes. Kaya ayan na nga, ito na nga tayo. Tingin-tingin sa mga view, sa mga dinadaanan natin, sa mga mall. Ayan ang nakikita natin habang tayo ay nagsakay ng tricycle.
Yan nga, malapit na kami sa bahay. Nandiyan na kami sa eskinita kasi papasok nga ang apartment niya. Kaya nagtitingin-tingin po ako at nakita ko yung ospital dyan na nagtanong ako sa anak ko kung ginamit pa ba yun. Sabi niya, ang isa niyan, hindi, yung luma, yung bago, yun ang ginagamit na ospital. Kaya malapit lang po yung ospital sa apartment ng anak ko. Yan na nga, malapit na kami sa apartment. At yan, nakatingin pa rin ako sa hospital. Kasi nagtatanong pa po ako. Ayan na nga, malapit na kami sa apartment ng anak ko. So, ayan na nga, dumating na po kami sa apartment at papasok na po. Hinintay lang namin na mabuksan ng anak ko yung pinto. Ayan. Yun ang taxi driver ng aming nasakyan. Ayan. Ayun na nga, ang sabi ko hindi mapagsamantala ang mga dito, mga tricycle driver, kung magkano hiningi nila. Ganun lang din. Pero ang hiningi niya sa akin, alam niyo, mula airport papunta dyan. Malapit lang naman ang airport. Hiningian niya ako ng 250. Tapos nagbiro siya sa akin na, pwede po dagdagan niyo. Kaya ginawa ko na lang siyang 300. Dinagdagan ko ng 50. Ay, ayan. Alam ko naman tuwang-tuwa na po sila niyan. Kahit sa kaunting halaga. Kahit na po tayo, di ba? Pag mamili tayo ng isang bagay, tapos sasabihin ng tindera, o sige ma'am, ganito na lang na presyo. May tawad na lang. Di ba tuwang-tuwa tayo, pasalamat tayo, di ba? Ganon din sila. Kaya ayan na nga, nandito ka namin sa labas. Hapon na nga. Ayan, na madilim-dilim na. Ayan, kaya pumasok na kami sa apartment. Tuwang-tuwa na kami. Kasi makapahinga na. Kasi sa haba ng travel namin. Kaya ayan, nag-ikot-ikot muna ako dito sa baba. Kasi 2-story po itong apartment ng anak ko. So nag-ikot-ikot muna ako. At sabi ko, nakita ko yung internet niya. Nandito lang po sa sahig, sa may pinto. Kasi po, nagkamali po silang nagpa-wireless, nagpakabit, hindi nalagay sa taas. Ngayon, hindi po makuha ang signal sa taas, sa kwarto. So, ang ginawa niya, hinanapan niya ng pwesto. So, hinanapan po niya ng pwesto, nilagay lang niya dito sa may bandang pintuan para makakuha ng signal doon sa taas. Ayun. Kaya sabi ko sa anak ko, bakit nilagay niyo dito sa baba, hindi niyo pa nilagay na lang sa taas. Kaya sabi ng anak ko, katwiran ng anak ko, wala kasi daw siya mapatungan, kaya nilagay na lang din niya dito sa baba. Na ngayon, medyo mahirap kasi pag maglakad ka dito sa sahig, baka mo yung wire, ay talagang masisira itong niya, yung internet na box. Ayun. Ayan na nga, nakikita. Pinakita ko naman sa inyo na nandyan. Yung apartment na yan. Siya lang po ang nakatira dito sa isang apartment, 2 kwarto, 2 bathroom, isang bathroom sa taas, 2 kwarto, tapos kusina, sala, isang bathroom din dito sa baba. Kaya ayan. Siya lang po nakatira dito, mag-isa. Okay guys, thank you for watching. God bless you all.
Guys, mag-check-in na kami. Magpipila kami dito para sa sunod na flight. Papunta na ng Manila. Magkita-kita tayo sa sunod na flight, guys. Thank you for watching. God bless you all. Bye. Mag-bill up muna kami, guys. Para maka-check-in na kami. At para makapahinga na rin kami kahit papaano. Kasi pagod na po.
Bye!